Ayan, hello everyone and welcome to our Father's Day special. Matagal din po kaming hindi nakapag-vlog, ano. Siguro after nung aming launching, ayan, medyo napahinga kami. And marami rin po kasing mga events, marami ring mga nangyari. Pero hindi ko na palalagpasin ang araw na ito because today is a very special day. At ang aking guest, actually hindi naman na siya guest kasi co-host ko naman talaga siya. So, thank you, honey, for being with me. At pumayag po siya na i-interviewin ko siya. Kasi sa aming dalawa, ako talaga yung parang medyo maharap sa camera. Ako yung parang artista. Pero siya yung director, siya yung stage director, siya yung lightings. So, siya yung mga behind the camera. So, hindi na rin siya nag-alandangan, kaya pumayag na rin siya. So may mga questions lang ako because gusto rin natin matutunan, no? Ano nga ba yung sa mga panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, maraming mga klase ng mga tatay na nakikita natin, nandyan yung talagang supportive father, disciplinarian, authoritarian, or yung father na talagang gusto natin is maging biblical father, maging godly father. Kasi yun naman yung tinuro ng Lord sa atin. Kaya i-interviewin ko po siya and ano nga ba yung dapat nating matutunan sa panahon natin ngayon. Gusto ko lang din malaman, ano nga ba yung pwede natin maging impact bilang mga godly parents sa mga susunod na generation. At ano nga ba yung pwede natin maibigay sa kanila sa mga susunod na generation? Ano nga ba yung dapat nilang matutunan? Kasi even tayo nasa stage pa rin ng pagkatuto, no? Natututo pa rin naman din tayo. Pero dun sa mga younger dads or magiging dad pa lang, is ano nga ba yung mga dapat nilang baunin as they will start their journey in being a father or bilang paghahanda na rin sa kanilang buhay bilang tatay. So, eto first question, this is a childhood memories. Kumusta ang childhood mo? And ano yung isa sa pinakamasayang alaala mo nung bata ka? Childhood ko, I could say na hindi naman bitter yung childhood ko. Masaya. Masaya ang pagiging bata natin noon, no? Kasi wala pang gadgets, no? Talagang nasa labas tayo. Tapos, na-experience kong umalis ng bahay para maglaro sa kalye. Hindi lang dito sa harap ng bahay, pwede pa kaming lumayo nun siguro kasi magkaiba na yung panahon ngayon. Dati, safe pa na lumayo-layo. Ngayon, medyo delikado na. Pero yun, no, nang naalala ko nun, lumalayo kami sa bahay para maglaro. Yeah, masaya yung ating childhood days. And ano nga ba yung natutunan mo sa yung sariling ama? Kasi ikaw ay nawalan ng dad at what age? 2007 eh. Ilang taon ba ako ng 2007? Siguro mga 20s, no? 20s. 21, ganun. 21. And ano yung natutunan mo sa iyong dad na nadala mo hanggang ngayon bilang ikaw ay dad na rin? Madami. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na character ng dad ko is binibigay niya yung best niya kung ano yung pinapagawa sa kanya at that moment. So, kunyari, binigyan siya ng task na maglinis ng isang lugar. Bibigyan niya yung best niya, hindi siya magdadalawang isip, hindi siya magpipigil sa sarili niya. So, I think
Yun yung isa sa favorite kong trait niya na gusto ko rin na maging ako. Na hopefully, ganun din ako sa mga bagay-bagay. Kasi yun naman din ang sabi nila, no? Kung paano ka hinubog is ganun ka din, magiging ganun ka din. So, maganda talaga na kung paano tayo na-mold ng ating parents, yung mga mabubuting bagay is na ipapasa talaga natin sa ating mga anak. And nung bata ka, naisip mo ba na someday, gusto kong maging dad din? And anong klaseng tatay ang gusto mong maging noon? Naisip mo ba, honey, na maging dad? Oo, nung nililigawan pa lang kita, iniisip ko na kung ilan yung gusto kong maging anak eh. Kung yung family na bubuuin natin, umpisa pa lang nung bago pa tayo ikasal, nasa isip ko na yung plano na magkaroon ng mga anak. Mga anak, hindi lang isa. Yun, very important yun para sa mga nililigawan at nanliligaw, dapat ang thinking natin is hindi na lang talaga short term. No? Importante yun. Ano yun? Check yun bilang isang nililigawan o nanliligaw na dapat long term ang tinitingnan mo, hindi lang para date or maging girlfriend boyfriend, pero ano nga ba yung dapat kong gawin at dalhin in the future. So ito, kasi syempre wala naman nagturo sa atin na maging parents, 'di ba? Although nandiyan yung ating parents nandiyan si mama, si papa, nandiyan din si mommy nung panahon na yon to guide us. But nung tayo ay nag-live and cleave sa ating buhay mag-asawa, walang nagturo sa atin kung paano maging mother, maging father. And I believe ang naging sandalan talaga natin is our God, no? Now paano ka nga ba hinubog ng Diyos bilang ama? The time na nahawakan mo yung mga anak mo, the first time na nahawakan mo yung mga anak mo, paano ka nga ba hinubog ng Diyos bilang ama? Isa sa alam ko, sure ako na ginamit ng Lord sa pagtuturo sa akin bilang father is yung environment na, halimbawa, nasa church environment tayo nun, di ba? So malaking factor dun yung discipleship ng mga father na nung hindi pa ako father, dinisciple ako ng isang father na tinuruan niya ako na ganito ang i-expect mo pag naging father ka na, ganito yung dapat na i-prepare mo sa sarili mo, ganitong klaseng responsibility yung papasukin mo pag naging father ka na. So, malaking factor yung discipleship ng isang Christian father din para dumating ako sa point or matutunan ko kung paano ako father ngayon. Ngayon ko nare-realize na ang discipleship, hindi lang talaga yan sa church ginagawa. Even in your family, kailangan merong nagdi-disciple sa'yo at the same time, dinidisciple mo rin yung mga anak mo. And ito yung isa sa mga natutunan ko bilang asawa. Talagang nakita ko kung paano mo hinuhubog yung mga bata sa pagiging godly, pagiging mabuting mga anak. Although hindi naman talaga tayo perfect, no, wala talagang perfect na magulang, talagang hindi natin mape-perfect. Only our God is perfect. Pero thank you Lord, na-experience natin yung grace ng Panginoon para maibahagi din yung mga natutunan natin. So next is, ano yung pinakamahalagang aral na itinuro sa'yo ng experience natin para maging godly father? Mahalaga. I think pinakamahalaga is introducing God to child sa pinakamaagang paraan na pwede. So, ako kasi parang yun yung nakita ko na make or break sa akin. Kaya sa grace ng Lord is maayos naman ako. Naging maayos yung buhay ko is maagang pinakilala sa akin ng parents ko si Lord.
na magkaroon ng banal na takot sa Panginoon at in time, matanggap siya bilang Diyos sa tagapagligtas. So, yun. Kaya sa akin, ganun din yung ginawa ko sa mga anak natin. Kay Alice tsaka kay Joash. And kay JD, pinaprepare na rin na habang nagkakamuang na sila, ay makilala na nila si Lord, magkaroon sila ng relationship sa Lord, at paano ba yung mamuhay ng merong totoong relationship sa Lord. So, syempre, malaking factor doon kung paano tayo mamuhay. Leading them by example. By being a good parent, kung paano natin mahalin si Lord, kung paano natin i-value si Lord sa family natin. Makikita nila yon. So, para silang mga sponge eh. Tanggap lang, absorb lang sila ng absorb. Kung ano yung nakikita nilang ginagawa natin. Sa paningin nila, yun yung tama. So, kumbaga nga, tayo yung tinuturing na first discipler nila without a title, without a label. Siyempre sa church, merong title. Sino ba yung nagdi-disciple sa'yo? Ganun may nakikilala eh. Pero sa family, hindi mo kailangan ng title para maging discipler. Automatic yun sa mga anak mo, ikaw yung tinuturing nila na discipler. At ikaw bilang magulang, tinuturing mo sila na dinidisciple mo sila intentionally. Yung hindi mo binibigyan ng importansya na yung mga matututunan nila. Dapat ikaw bilang parent ay aware na yung mga actions mo gagayahin nila, tingin nila tama, or intentionally mong ituturo sa kanila kung ano yung dapat na mabuting ugali ng isang mananampalataya. And kasi lalo na yung mga anak natin, kasi yung character, hindi naman sila pare-parehas ng character eh, di ba? Iba yung character ni Joash, iba yung character ni Alice, iba yung character ni JD. And sa'yo, ano yung parang naging malaking challenge sa'yo bilang dad? Kung paano sila i-handle? So may mga times talaga, may mga tantrums, may mga discipline talaga na kailangan gawin. Pero paano mo hinahandle yon nang hindi ka nila nadidisrespect? Kasi sabi yun sa Bible di ba? Na honor your father and mother. At the same time, wag mo rin silang ipoprovoke. Ikaw, paano mo hinahandle yung challenge na yon? Syempre, tama yun na lalo na babae at lalaki, tsaka magkaiba ng edad, syempre. Magkaiba sila talaga ng ugali, completely. Challenging siya sa isang magulang kung paano mo babalansehin yung, syempre, nandyan yung magsiselos yung isa kapag yung isa yung pinapaboran mo. O kaya pag pinapagalitan mo naman yung isa, magiging proud naman yung isa kasi siya hindi napagalitan. Mga ganong klaseng balance. Pero, para sa akin, yung isang malaking factor kaya nire-respeto nila ako bilang tatay when it comes to discipline is yung love. Naiintindihan nila yung ibig sabihin ng love, na yung disiplina ay parte ng pagmamahal. Yung sweetness, yung time together, yung bonding, part siya ng definition ng love. So, hindi lang puro masasayang moments, may times din ng correction. So, naiintindihan din nila na pag kinokorek sila, hindi ibig sabihin ay pinagtitripan lang sila or ayaw lang nung ginagawa nila. Pero naiintindihan nila na ayaw natin silang mapariwara, ayaw natin na pumangit yung ugali nila. Kaya natin ginagawa yun. It's all because of love. Siguro yun yung isang malaking nakikita nila kung bakit di sila na-offend. Hindi nila tinitake negatively yung discipline yung palo, ganyan. It is because ramdam nila na out of love yun. And sa tao, automatic yan. Kahit bata yan, automatic yan na maiintindihan nila yung love. Kahit di mo pa ini-explain, alam nila yung love. Kasi we are born because of the love of God to us. At pinapasa natin sa kanila yon. Yeah. Sa amin pong mag-asawa, iba po yung discipline namin dalawa. So, ako muna po yung first step pagdating sa pagdidisiplina. Ngayon, kapag hindi ko kayang i-handle yung situation at hindi talaga sumusunod, ine-escalate ko sa kanya. And
pag ganun na yung nangyari, takot na talaga yung mga bata. Wake up call na nila yun na, ay, lagot, ano na ako, kailangan akong kasapin ni daddy. And hindi tayo agad na mamalo. Kasi, yun ang importante, no? Maintindihan nila kung bakit sila papaluin at maintindihan nila kapag pinalo sila, alam nila yung epekto nung ginawa nila. Ano yun yung fear, may dalawang klaseng fear, di ba, sa Bible. Sa Lord tayo, yun yung natutunan ko din kung paano ipaparamdam sa bata yun, yung klase na, yung kinds of fear. Merong isang definition ng fear na takot ka, banal na takot with respect. Yun yung kaninang pinag-uusapan natin na nire-respeto nila tayo, minamahal nila tayo. Because they fear us. And another dimension ng fear, katulad din sa Lord, is yung tipong pag nakagawa ka ng pagkakamali sa Lord, alam mo yung capacity ng Lord kung paano siya magdisiplina. Alam mo yung kaya niyang gawin sa'yo dahil pag gumawa ka ng pagkakamali. So matatakot ka talaga na, naku, nakakatakot to na alam ng Lord yung ginawa kong pagkakamali. So magkakaroon ka ng control sa sarili mo na gumawa ng pagkakamali. Ganon din sa atin. So I think ganon din yung sa mga bata na yung escalation, yung level. Alam nila na kapag inakyat na sa akin ng mami nila yung disiplina, ibang level. So ako bilang tatay, kailangan ma-establish ko rin sa kanila yung fear na yon, yung literal na takot dahil sa kaya kong gawin sa kanila. Yung tipong yung klase ng palo ko, iba sa palo ng mami nila. Masakit mamalo ang mami nila, kinakatakutan nila yon. Pero mas kinakatakutan nila yung palo ko kasi yung sa akin without any reservation yun. Na pikit mata kong gagawin sa kanila na kailangan magkaroon ng latay. Kailangan magkaroon ng something sa kanila na bago ko sila paluin, itong palo na ito, hindi mo itong makakalimutan. Every time na maaalala mo uling gawin yung kasalanan na yan, maaalala mo yung palo ni dad na, ganun pala kasakit yung palo ni dad. Yun yung minimake sure ko na, na mararamdaman. And kinikip ko yung integrity sa kanila na totoo yun, na kapag pinalo ko talaga sila, ramdam talaga nila, hindi talaga nila makakalimutan. The next time talaga nagagawa nila yon, magdadalawang isip sila kasi maaalala nila kung gaano kasakit yung palo. So that's the fear na pangit man yung term, in-inflict ko sa kanila pero in a good way or mas makakabuti yun sa kanila kasi meron silang someone na kinakatakutan. Mahirap sa isang bata yung walang kinakatakutan. Yung katulad ng pinapanood natin di ba? Oo. Sabi niya, dun sa Netflix, nanonood po kami ng Netflix, sabi niya, pag ang adult natakot na sa bata, ay ano na daw yun? Beginning of chaos. Oo. It's a doom. So, totoo yun na kapag ang matanda ay natatakot na sa bata. Ang bata pa naman, very manipulative pa yan, very emotional. So, nadadaan ka pa niyan sa emotion. Kapag ganun na nangyari, ay, nako, gulo na talaga. Tsaka, mafe-feel na nila na kaya-kaya ka nila in a negative way. So, wala na silang limit sa gagawin nila. Kaya, mahalaga talaga na takot in a good way and in a negative perspective din na parang kinakatakutan ng isang ama. Kaya sa mga father dyan, ako hindi man ako perfect na father pero I highly recommend na magkaroon kayo ng something na kinakatakutan kayo ng anak nyo kapag gumagawa sila ng mali. Yeah. Tsaka Bible din naman na nagsabi, kapag when you spare a rod, you spoil a child. And ayaw nating mangyari yun. Ayaw nating ma-spoil yung ating mga anak. Kasi, even ang Bible, sabi niya, kapag hindi na physical discipline, dinadala mo siya sa kamatayan. And physical discipline is very important, Pero, meron pa rin limitation, Hindi naman siya bugbog o dapat hindi naman talaga siya abusive, oo. Siyempre, diyan papasok yung love mo. Meron akong natutunan din sa Bible na dalawang klaseng relationship. Sa atin, ito una, siyempre, lahat naman to natututunan natin sa Diyos muna Bago natin yan maipasa sa mga anak natin o sa mga tao.
sa Lord muna natin yan matututunan. Yung dalawang klaseng meron tayong relationship sa Lord. Una is yung union. Yung pangalawa is communion. Union is the love of God that cannot be separated from us. Di ba nasa Bible yan? Sabi ni Apostle Paul that nothing can separate us from the love of God. Why? Because we are sons and daughters of God na hindi na magbabago yun. Kahit na anong gawin natin, di ba ganun din yung mga anak natin, di ba? Kahit mapariwara sila, kahit gumawa ng napakalaking kasalanan, still, hindi naman nagbabago yung pagmamahal mo sa kanila eh. Bakit? Kasi anak mo sila. Yun yung hindi nawawala. Dahil anak mo sila, hindi nawawala yung relationship na yun. Yun yung una. Yung pangalawa naman is yung nagbabase kung ano yung pinapakita sa iyo ng mga anak mo or paano yung flow ng relationship ninyo. Yun yung communion. Ganon din sa Lord, 'di ba? Kapag maganda yung relationship natin sa Lord, ang dali para sa Panginoon na ibigay yung mga gusto natin, yung mga panalangin natin. Kapag at peace tayo sa Panginoon. Pero kapag hindi tayo at peace sa Lord, May discipline. oo, tsaka lesser yung pagsagot niya ng yes sa mga gusto natin, mga pinapanalangin natin sa Kanya. Kasi broken yung relationship. Same thing sa ating sa parents and child relationship, di ba? Pag mga anak nyo ba, humingi sa inyo ng gadget, cellphone, or humingi sa inyo ng something. Ng kotse, di ba? Last time. Oo, pero, hindi naman maayos ang relationship ninyo. Kaya, hindi siya mabuting bata. Meron siyang ginawang kasalanan na hindi nyo pa naayos sa pamilya. Di ba? Bibigay mo ba yun? Magdadalawang isip ka. It's because ang nagmamatter doon yung nagbabari na relationship ninyo. Pero, sa kabilang banda naman, kapag naman mabait, sumusunod sa'yo, magalang, May reward. yung reward na yun, pagka humingi siya ng something, andali sa'yo na ibigay. Bakit? Kasi at peace ka, nakikita mo na mabait na bata siya. So, Now, ito magandang question to. Ano ang pinakamalaking panalangin mo para sa iyong mga anak? It's very important that you pray for your children, di ba? So, ikaw, ano ang prayer mo? Madalas mong panalangin para sa mga bata? ako, yung hindi mawawala sa panalangin ko yan, araw-araw. Sa mga bata, nag-iiba-iba kasi minsan, di ba? Pero merong isa na hindi nawawala lagi sa panalangin ko sa kanila. Is yung kapag humarap sila sa decision or choices na mamimili sila between doing what is right in the eyes of God and doing what is wrong in the eyes of God or kasalanan, magkakasala. Lagi ko pinapanalangin, Lord, sana piliin po nila or I hope na sa mga natutunan nila, piliin po nila yung nakakalugod sa'yo, nakaka-please sa'yo, yung makakabuti sa kanila at wag nilang piliin na magkasala. Kasi darating ang panahon, hindi naman natin sila 24 hours na mababantayan, di ba? Tulad ngayon, nasa school sila. Ang prayer natin talaga is dumating yung pagkakataon na kapag kailangan nilang mamili, ang laging magiging decision nila is to honor our God and to honor us. Di ba? Yun yung lagi nating sinasabi sa kanila na lalo na ngayon, no, lumalaki na sila, may mga decisions na minsan may mga times na talagang naiiwan na lang sila sa bahay or may mga times talaga na kailangan sila na yung magde-decide. Pero nando pa rin yung guidance, pero alam mo yun. Kaya malaking factor din doon kung paano natin sila palakihin doon sa choices na pipiliin nila. Kaya siya it works together. Hindi pwede na pray ka lang ng pray sa Lord na Lord, na piliin nila yung mabuti, piliin nila yung tama without doing something. Pinagpe-pray mo ang ganun, pero ikaw naman hindi naman ako good example sa kanila. Baka hindi rin hindi rin mag-work together yung ganun. So, kailangan hand in hand yung faith mo sa Lord na tutugunin niya yung panalangin mo para sa kanila is ikaw rin meron kang gagawin para mangyari yung yung panalangin. And ano yung gusto nating maging spiritual legacy na kalalakihan nila, na ito yung panalangin natin na Lord, madala nila to sa kanilang pagtanda at maipasa nila. Ikaw bilang father, ano yung gusto mong
madala nila sa kanilang pagtanda at madala nila sa kanilang pamilya hanggang sa kanilang mga apo, hanggang sa kanilang mga susunod pang lahi. Yung legacy. Legacy. Siyempre, huhugutin ko yun sa natutunan ko rin bilang anak. Tsaka kung paano rin ako naging parent o naging tatay. Ang number one na gusto kong bitbitin nila pag sila na yung magbibuild ng sarili nilang family is to value their family. Make their family their first ministry. Bukod pa, ano pa yun, pangalawa na lang yung mga gagawin nila para sa ibang tao. Siyempre, gusto natin na maglingkod sila, di ba? Sa church, na maging servants sila, maging mga future leaders. Gusto natin maglingkod sila sa music, di ba? Ano na lang yun, second na lang yun. Ang number one na gusto ko na binavalue nila, first of all, is their family as their first ministry. Yung asawa, yung magiging asawa nila in the future, yung magiging anak nila in the future, i-value nila yon. Kasi pag sira ang family, I don't believe na magiging effective ka On your ministry sa church. Kaya dapat family muna, ayusin muna yung family nila. Matutunan mo nila kung paano maalin at maging good father, good mother, good siblings, yan. Bago sila lumabas sa ibang part na ng ministry. So family first. Yan. Ayan. Ito, last question na lang. Ano yung pwede mong maging mensahe para sa mga ama na ngayon may mga struggles kung paano nila palakin? Kasi sa totoo lang naman po, hindi po kung namin sinasabi na perfect na po kami mag-parenting, no? Pero ano yung gusto mong ma-encourage para sa mga susunod pang magiging ama na nanonood nito? Una is gusto kong ipaalala sa lahat ng mga lalaki, lahat ng mga lalaki, that you are born to be the head of the family. Kung calling ng Lord sa inyo na mag-build kayo ng family, the boy or the guy or The gentleman. the gentleman are born to be the leader of the family or the head of the family. Challenging yun. Ako, malayo pa ako sa kalingkingan siguro na masasabi ko na magaling ako na head of the family or leader of the family. Malayo pa. Ang dami ko pang matututunan at i-improve. Pero, yun yung dapat na nasa mindset nating mga lalaki na as we grow older, we are born to be the leader of the family. Yan, katulad 'di ba sa Bible, 'di ba, as kinumpare ni Jesus 'yan as the leader of the church. Yan. So, ang mga lalaki talaga ang may responsibility or tinawag, calling ng mga lalaki na maging leader. Kaya 'yun yung isa sa wag nating tatanggalin sa puso natin. Pero syempre, sa kaakibat nun, yung pagiging balance of authority and humility. Hindi pwedeng authoritative leader ka lang, mahihirapan kang magkaroon ng followers pag ganun. Puro authority lang yung pinapakita mo. As well as dapat with humbleness, you are leading by example. Tsaka you learn how to say sorry, no? Marunong kang magpakumbaba, marunong kang makinig sa asawa mo, na mamahalin mo siya ng totoo, at sa mga anak mo, na ipaparamdam mo sa kanila na hindi ka lang matapang, pero mapagmahal ka rin at maunawain. So, yun, napakarami pa na ako na dapat na matutunan bilang father. Pero ang isa sa hindi ko aalisin is yung room for improvement or yung room for growth. Never ko siguro, or I hope na hindi lumabas sa bibig ko na tapos na ako sa pag-aaral bilang isang ama. Hanggang sa pagtanda ko, hanggang may apo na ako at 80 plus na ako or 90 plus na ako, I want to say na I'm still learning. We're still learning. So, sana sa mga tatay dyan, sa magiging tatay pa lang at sa mga kabataan pa lang, ay huwag kayong matatapos na mag-aral kung paano maging mabuting lalaki, mabuting ama, mabuting partner. Laging humanap tayo ng
someone na magtuturo sa atin, godly people na mag-mentor sa atin, na magdi-disciple sa atin on how to be a better male or how to do the calling or go through the calling of the Lord bilang lalaki dito sa society natin. Amen. So, happy Father's Day and thank you, honey. I love you. Nakakagutom ka na. Hindi na ako, nagutom ako. Happy Father's Day din po sa aming papa na nasa Alaska ngayon. Happy Father's Day, and pagiging ama ay hindi talaga madali. Pero I thank the Lord for our papa, no? Siya ang nag-guide sa atin, and sa mga times na nandito siya ang hinahanap pa rin natin ay pagiging ama. Pag nandito ang aming parents, kami ay mga anak. So, ramdam namin yung pagiging anak. So, we are so thankful sa lahat ng mga ama na talagang tinataguyod ang kanilang pamilya. And also, we want to thank you din dun sa mga tumatayong ama. Our pastors, yung ating mga brothers and brothers and friends na talagang nagiging ama din sa kanilang sa mga anak ko, yung mga kuyas, ayan. And we are so thankful din sa lahat ng ama na naging bahagi ng buhay po namin. And we are so thankful and grateful. And Happy Father's Day po sa lahat ng ama, at salamat po sa lahat ng iyong pagmamahal, sa lahat po ng iyong mga ginagawa para sa pamilya, at nawapagpalain po kayo at bigyan po kayo ng mahabang buhay. God bless po, and Happy Father's Day, honey. Happy Father's Day. To me. To everyone. God bless. Bye-bye. Salamat.